Hello guys, welcome to Virgo Philippines. Bale reading ito for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter Virgos. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, pa-subscribe na lang po ha. Hindi ito magre-resonate sa lahat, normal yon kasi hindi ko naman talaga makukuha lahat ng energy ng Virgo sa mundo. Pero okay lang, may mga next readings pa naman. Ayan. And kung gusto mo, pwede kang mag-follow din sa akin sa YouTube. Sa TikTok, Unicorn Princess Tarot. Diyan pwede mong i-check yung mga binibenta namin, ginagawa namin mga product na maaring makatulong sa'yo, pampaswerte, pangontra, protection, etc. Let's start your reading. This is for the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus, Jupiter, Virgos. Let's start your reading. For Virgo, please. Sun, Moon, Rising. This is love reading, by the way. Yung ating almost daily reading ay love reading. Yan. Nakakita tayo sa'yo ng marami kang, I can see you being successful. The Nine of Pentacles, this is a success card. This is you na with the people around you na nakakatulong sila. They give you advice. They help you na ma-achieve yung goals mo. Although, medyo mahirap kasi marami kang obligasyon, marami kang responsibilidad, medyo patong-patong yung trabaho mo. I can see you being workaholic, being a Virgo. Ganyan talaga ang ugali ng Virgo, no? Being workaholic, talagang ibinibigay yung best sa kung ano man yung ginagawa nila. And that is you. And because of this kaugalian, attitude, you are gaining success here. And the King of Cups, I feel like for some of you, kung ikaw ay may karelasyon na, if you're already in a relationship, magandang relationship, nakita tayo ng mga plano in the near future. Or maaaring nangyayari na ngayon itong magandang plano na ito towards the future goals ninyong dalawa ng person ito. With the Seven of Cups, yan, this is your dreams, this is your wish with this person na parang gusto ko tong achieve, gusto ko tong mangyari, ganito ganyan. Meron kayong na-visualize na mga future success, no, sa tulong ng isa't isa. And then there's growth here, of course. Sa energy naman ng person nakakonect mo. Energy ng person nakakonect ng Virgo, please. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Punta tayo sa person nakakonect mo. You're focusing on money, by the way. You do have here the Eight of Wands, Four of Cups, and the Death card. Yan. Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius energy. Wait lang guys, inom lang ako. Okay, pagpasensyahan mo yung mga break ko na inom kasi mainit po ngayon talagang kailangan po natin mag-water. Anyway, the Eight of Wands and the Four of Cups. This is like a person showing, I don't know who this person is yet, hindi pa lumabas dito kasi ang lumabas dito pamilya niya eh. Anong kinalaman nitong pamilya na ito? There's this pamilya ng person na ito na parang nanghihinayang siya. Parang sayang nag-end yung kanila. Parang ganon. Sayang hindi sila nagkatuluyan. Parang ganon. Nanghihinayang tong taong to. Kasi feeling niya dapat kayo or gusto kanya para sa anak niya or gusto kanya para sa kapatid niya. I don't know what's the relationship here. Basta pamilya ito ng person mo or person na kakonect mo. Na parang nanghihinayang siya bakit hindi ikaw yung nakatuluyan ng pamilya niya. Na nung kanyang ano. Kasi this person is like, I feel like gustong gusto kanya. Maybe not even one, but a lot of them from that family, no, ng person na ito. Gusto ka. Marami sila na may gusto sa'yo, no, sa pamilya nitong person na ito. Yeah, the Ten of Cups. This is talking about family.
Ten of Cups is family, it's relatives, it's you do have the Hermit, this is Virgo energy. Gusto nila ikaw, particularly kasi sa trabaho or sa pinapakita mo pagdating sa iyong career. Maybe may alam sila regarding dito because they can see how creative, artistic, kung gaano ka galing, kaalaga, or nakikita nila how you manage or how you work on your money, and they see na parang ang galing mo, parang sayang hindi ikaw yung nakatuluyan ni ganito ng person mo, 'di ba? Anyway, sa totoo lang kung magkakaroon ng pagbabago to have a commitment with you and this person, nakikita natin sila yung unang nagwe-welcome kasi sila yung unang nanghihinayang, pinakaunang nanghihinayang sa connection na ito. Anyway, tell me about the person. Bakit I want to know the main energy of the person you are dealing with. I feel like this is a past person. Yeah, the Three of Swords is here. Gemini, Libra, Aquarius energy. Four of Wands. Okay. Okay. Strength card. The Ten of Swords. Okay. This is showing us like the Three of Swords. This could be a third party situation. So pwedeng yung person nakakonect mo or this person in the past is already in a relationship or married or may ka-live-in with the Four of Wands. This is like something very stable. And ngayon, yeah, especially with the Strength card, matibay na relationship, na connection, na parang maaaring ito yung naging dahilan kung bakit nagkaroon ng ending sa inyo or itong pamilya na ito, kaya sila nasasaktan dahil dito. Dahil dito sa kung ano man ito. Maybe, kumbaga sa boto, mas boto sila sa'yo. May mas boto itong mga taong ito sa'yo. Okay? And this person is pwedeng nag-end yung sa inyo because of another person. Nakakonect niya. And tell me about this. Tell me about this. Tell me about their relationship, their connection. A Six of Swords. Okay. Pwedeng itong person na ito, the problem with your person, with this person is some sort of entertainment. I mean, the magician is here. This is like entertainment. Alam mo yon. Siyempre, pag nanonood ka ng magician, you want to be entertained. And I feel like itong person na ito is while trying to move on sa'yo, ginamit niya yung person na yon. Sabihin na natin, it's panakip butas. Okay? Hindi lahat magre-relate dito. This is a very specific message. I can feel na konting-konti lang sa inyo makaka-relate dito. Nakikita natin, ginamit niya yung person na yon as panakip butas. And with the Five of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy, maraming kulang or wala dito sa person na ito compared sa kung ano yung meron ka. Malaki yung pagbabago. The Wheel is here, so malaking pagbabago din ang nagkaroon sa connection ninyo at sa kanya rin, no? So maybe there's something na nangyari sa buhay niya with that person, and it's like this person wants to have pakikipagtulungan sa'yo, might be a partnership with you. This person wants reconciliation. The Three of Cups, this is reconciliation card. Gusto niya makipag-reconcile sa'yo. And I do feel like, gusto ko malaman, nakakamoy ako ng chicheria, guys. I don't know kung makain ka ba or what. Ngayon, ng chicheria habang nanonood. Ano yung emotion ng person na ito towards dun sa person niya? I want to know kung ano emotion niya dun sa isa. You do have here the Fool. Clarify the Fool. Knight of Swords. Ano naman ang emotion niya para sa'yo? Let's just know the story here. No? The Tower is at the bottom of the deck. You do have here the Hermit, the Hanged Man, the Three of Pentacles, the Eight of Pentacles, the Eight of Cups. Okay. Wait lang ulit, guys. Inom lang ako.
Okay? So, punta muna tayo dito sa kabilang side. Ito yung nararamdaman ng person mo sa person niya. The energy here is that this person, sabihin na natin, the fool kasi is someone na parang biglaan. Ganon. So, I feel like madali para sa kanyang umalis kasi I don't feel any emotions here at all. Wala eh. As I am holding this card, looking at the pictures, wala akong nararamdaman na emosyon. Ang nararamdaman ko dito is that malaman kung anong mangyayari in the future. Parang ganun. Parang alam mo yun, yung bahala na si Batman. Ganun. Parang ganung energy lang. And then, madali para sa kanyang iwan tong taong to. So, ibig sabihin, yung emotion, hindi ganun kalaki. No? Nag-take ng risk, nag-try. Sabihin na natin doon, nag-try. Pero, hindi ganun kalalim. Okay? And, sa'yo, the Hermit is here. So, depende kasi actually yung emotion na nararamdaman ko dito, parang kapareho din na nararamdaman mo para sa kanya eh. You are focusing on yourself, pero deep inside, you're waiting. Alam mo yun, naghihintay ka pa rin. Nagfo-focus ka sa growth, nagfo-focus ka sa arts, your hobbies to, para kalimutan, para mawala sa isip mo ng taon to, but you're still thinking about the future. Oo, nagfo-focus ka sa work mo ngayon, ganito, ganyan. And because you're thinking na sana, hindi naman sana, but in the future, just in case na dumating ka or bumalik ka or magkaroon ng something sa atin, I'm okay. Hindi ako nakakahiyang tignan or I have a lot of things to offer. Parang ganun. But the energy of this person is like yung emotion niya para sa'yo is katulad ng sa'yo. Naghihintay. Gaano man katagal. Gaano man kahirap. Ganun yung energy. No? And yung iba kasi parang sanay na rin naman, 'di ba? Lalo na yung iba dito parang taon na talaga eh yung inabot ng connection. So, what will happen in the near future for you, Virgo? The Tower is here. The Justice and the Seven of Pentacles. Clarify the Justice card. The Empress and the Devil. Okay. Five of Wands. Oh my gosh. The Two of Swords. I can see a decision na gagawin habang galit. And there's going to be a huge fight in the near future. May malaking pag-aaway. The Devil and the Empress. This is like the two people na pwedeng mag-away dito. And I see this as partners. Magkarelasyon, magka-live-in, or someone na parang kanya-kanyang sarili na lang yung iniisip. Maybe there's still a relationship, pero in the future, pwedeng matapos. The Justice card is like a marriage card or this is someone na may contract eh. Or may very balanced energy here. So there's, it's like legal matters. So yan, yung iba, this could be kasal. And the Empress maybe is a person na natutunan niyang mahalin na yung sarili niya. Ayoko na magpa-manipulate kay the Devil, which is the person. Ayoko na magpa-manipula sa kanya.
I want to take care of myself. I want to love myself. I want to be a better person. And I have learned a lot. Ganun yung energy. So, kahit umalis itong the devil na ito sa buhay ko, okay lang. Because, kaya ko naman ang sarili ko kahit wala siya. That's the energy. And in the future, there's this tower moment. Sabi ko nga, pwedeng, dahil sa pag-aaway, pwedeng magkaroon ng malaking desisyon regarding this. And the Seven of Pentacles, this is like money talk. Tell me about this. Oh, there's going to be a lot of money, a huge money here with the Ten of Pentacles, the Queen of Cups. As long na gusto mo yung ginagawa mo. Kung hindi mo gusto yung ginagawa mo, you have to shift. You have to mag-unti-unti ka na ba na maglipat or magplano ka na magbago, kasi this is going to be like a huge flow of money or abundance ang paparating sa'yo basta mahal mo yung ginagawa mo. Ayan, the Seven of Swords, this is some of you na umalis ka na or lumayo ka na kung hindi mo gusto yung bagay, kung napipilitan ka lang kung sa trabaho mo, etc. Alisan mo yan, layuan mo yan, because that is not for you. That is not the job or the career for you. Anyway, thank you for watching. I love you all. Yeah, but for those of you na gusto mo yung ginagawa mo, a lot of money is coming. Huge money is coming. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.